Kung natin simulan ang ating banal na misa, ay nais muna nating pasalamatan ang lahat ng nag-aalay pasasalamat sa araw na ito at lahat ng ating Fiesta Mass Sponsors 2025, ang Hermanidad 2025, Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, Confraternita de San Pio de Pietrelcina, ang Brain Gems Learning and Montessori School Incorporated, Queen Enterprises, Tolyungo Family, Sheila Talagan, Orbi and Donato Family at Flor Gapasin. Ganon din, again, for the Fiesta Mass sponsors, Congressman Oka Malapitan, Mayor Along Malapitan, Vice Mayor Karina T. Lemsico, Councilor Enteng Malapitan, Barangay Captain Romer Rivera, Mr. and Mrs. Rene Magtoto from St. Teresa of Avila, Mrs. Cheryl Camacho of Antonio Luna High School, Mrs. Mimosa Lumibaw, Antonio Luna Elementary School, Mrs. Marinel Antonio of Our Lady of Lourdes or Olas, Pure Gold Bagumbong, Mrs. Norma Garcia and Mrs. Rosana Brooks, Mrs. Maria Vela Barrios and family, Mr. Marcin Susano, Mr. and Mrs. Casipet and family, Mr. E. Fabian Matias, Estocapio family, Attorney Arlene Arnaldo and family, Mrs. Nori Cagite, Mr. Don Bariso, Mr. J.R. Bariso, Miss Liza Francisco, Mr. and Mrs. Rene Talyongco, Attorney Patrick Prado and family, Mrs. Virginia Francisco and family, Mr. and Mrs. Paraguya, Mr. Noel Susano, Mr. and Mrs. Alfredo Zoniga, Mr. and Mrs. Lijor Medina and family, Mr. Himeliano Pacheco, Mr. Alfredo Susano and family, Mr. Val Altiche and family, Jollibee Bagumbong Branch, Mr. and Mrs. Estabilio and family, Mr. Victor Canteros, Mrs. Flor de Liza Hilario, at Mr. and Mrs. Leo and Kathy Reyes, Engineer Noel Tolen, Mr. and Mrs. Fidel Naipes, Mr. Rodolph Von Tayawa, Ethel Convenience Store, Miss Mary Jane de Los Santos, Lemon Square Bakery Treats, Rotary Club of North Caloocan, Mrs. Grace Villanueva, Mr. and Mrs. Mario Lafuente, Mr. and Mrs. Andy Acailar and family, Mr. and Mrs. Andy Endaya and family, Engineer Sari Recto and family, Engineer Peter Recto and family, Brother Virgilio and Sister Lourdes Fulgar of SOC, Mr. and Mrs. Narzel Mercado, Mr. and Mrs. Rodel Franco, Mr. and Mrs. Alex de la Reina, Miss Hildegarda Dangalan, Teresa Miranda at Kagawad Santiago Rivera. Ganon din para sa karawan ni Robina Hamor Datuin at para sa natatanging kahilingan ni Gail Magduro, Julieta Lutok and family, Rosfu Aparil. Ganon din para sa Brain Gems Learning and Montessori School Incorporated. At para sa kagalingan ni Boboy Valencia at Cindy Orbe. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Julio Cesar Fajardo, Rosario Hill Teresa, Felomena Delphine at Paquito or Rodolfo Jr.
Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Malugod namin kayong tinatanggap dito sa parokya ng San Padre Pio sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng ating mahal na patron, San Pio ng Pietrelcina. Sa araw na ito, tayo ay nagkakatipon bilang isang sambayanan upang magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin at paggabay ni San Pio ng Pietrelcina. Ang banal na misa ay pangungunahan para sa atin ng lubhang kagalang-galang Roberto Orindain Gaa Didi, Obispo ng Novaliches, kasama ang mga bisitang pari mula sa ating diocese. Magsitayo na po ang lahat at buong galak nating sabayan ang koro para sa pambungad na awit. Atas ng pag-ibig mo.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Ngayon po ay pinararangalan natin ang isang dakilang santo. Isang santo na kahit nung buhay pa siya, ay napakaraming milagro na siyang nagagawa. At patuloy yung kanyang impluensya sa mga sa lahat ng nananampalataya. Kahit nung buhay pa siya, ay siyempre hindi pa siya kinikilala bilang santo. Pero mga taong nananampalataya, dama ang kanyang pagiging santo. Hindi niya to pinangangalandakan at patuloy niyang pinadadaloy ang biyaya ng Diyos sa kanyang ministeryo. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos,
Manalangin tayo. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, sa natatanging biyaya ay pinagkalooban mo ang paring si San Pio nang makibahagi sa krus ng iyong anak sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod at muli mong ipinamalas ang hiwaga ng iyong habag. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na kami na laging nakikiisa sa pasyon ni Kristo ay makamtan ng buong kagalakan ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak, na kasama mo at ng Espiritu Santo ay nabubuhay at naghaharing iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat, ating pakinggan ang mga pagpahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon: huwag magmalaki ang pantas sa kanyang karunungan. Huwag magmalaki ang malakas sa kanyang lakas. At huwag ding magmalaki ang mayaman sa kanyang kayamanan. Ngunit ang sinumang ibig magmalaki, dito siya magmalaki, na ako ay kanyang nauunawaan at nakikilala. Sapagkat ako ang Panginoon na gumagawa ng habag, ng katarungan at ng katwiran sa lupa. Sapagkat ito ang aking kinalulugdan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kabutihan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kabutihan. Ingatan mo ako, O Diyos, ikaw ang kanlungan ko. Sinasabi ko sa Panginoon, ikaw ang aking kabutihan. Panginoon, ikaw ang aking bahagi at ang aking kalis. Ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kabutihan. Pinupuri ko ang Panginoon na aking tagapayo. Kahit sa gabi, tinuturuan ako ng aking puso. Palagi kong nakikita ang Panginoon sa aking harapan. Nasa aking kanan siya, kaya't hindi ako matitinag. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kabutihan. Ituro mo sa akin ang landas ng buhay. Busog sa kagalakan ang makapiling ka at walang hanggang ligaya ang manatili sa iyong kanan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kabutihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, huwag nawang ipahintulot ng Diyos na ako'y magmalaki, maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng krus, ang sanlibutan ay ipinako para sa akin, at ako namay ipinako para sa sanlibutan. Sapagkat walang kabuluhan ang pagtutuli o di pagtutuli, ang mahalaga ay ang bagong nilalang. Sa lahat ng sumusunod sa tungtuning ito, pagkalooban nawa sila ng kapayapaan at habag, kasama ng bayang hinirang ng Diyos. Huwag nawa akong gambalain ninuman, sapagkat dala ko sa aking katawan ang mga tanda ng pag-aari kay Jesus.
Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bilang pagbibigay galang sa mabuting balita, magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ito sa marurunong at pantas, ngunit inihayag mo sa maliliit. Oo, Ama, sapagkat ito ang nakalulukot sa iyo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay, at walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong nais papakitaan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ng lupa, at aking bibigyan kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapakumbaba ang puso, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat magaan ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po tayong nakatayo. Maaari na po tayong maupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Napakaganda po ng ating pagbasa kasi tinutukoy nito ang isang katangian ng ating patron, si Padre Pio. Dito kasi makikita natin si Padre Pio, nagiging sikat na po siya kasi una, meron po siyang stigmata. Yung kanyang kamay, yung kanyang paa, ay merong sugat na sinasabi na ito yung nakikibahagi siya sa pagkapako ni Kristo sa krus.
Kaya nga siya may sugat sa kamay at sa paa. Hindi lang yun, siya ay dinadayo ng tao na galing sa iba't ibang lugar. Hindi lang yun, kilala din siya, sinasabi, na siya ay nagbabilocate. Nasa 2 lugar siya sa isang panahon. Kaya maraming mga bagay na pwede nating sabihin na tanda ng kanyang kasikatan. Pero dahil ang Roma po, ang Vatican, ay napakaingat po sa mga ganyan, hindi po agad-agad na nagdedeklara ng mga ganyang mga milagro, ng ganyang mga santo. Maingat po siya kasi pwede pong bumaliktad yan agad-agad. At lahat ng naniniwala po sa dyan ay dala-dala doon sa pagbaliktad. Kaya maingat ang Roma sa mga ganyang klaseng mga pagpapakita. Kaya ang ano doon, hihintayin munang mamatay. Pero nangyari po kay Padre Pio, sa sobrang kasikatan, para nag-iingat ang Roma, ginawa sa kanya, itinago siya sa isang lugar. Ito po yung sa San Giovanni Rotondo. Itinago po siya doon. Sa kabila ng kanyang kasikatan, itinago siya doon. Siya'y tahimik lamang na pumunta doon, ginawa niya yung kanyang nararapat, siya'y tumira sa isang simpleng tahanan, pero ang nangyari po, dahil siya po ay sikat, siya po ay dinadayo po doon. Dahil siya po ay sikat, ang nangyari po, ang mga tao po ang nagpupunta doon. Sa sobrang daming pumupunta doon, naghahanap ng kagalingan, lunas sa kanilang sakit, nagtayo na rin ng ospital doon. Kaya makikita po natin na sa kabila ng kasikatin ni Padre Pio, pumayag siya na itago. Tanda po yan ng kapakumbabaan ni Padre Pio. Wala po siyang sinabi, wala siyang iniangal. Hindi niya sinabi, sikat pa naman ako, bakit niyo ako itatago? Kaya, anong nangyari? Makikita mo dito, mamamalas mo talaga sa kanya yung kanyang kapakumbabaan. Hindi ito yung nagbunga yung kanyang, lumaki yung kanyang ulo at dahil sa kanyang pride. Pumayag siya sa utos ng Roma. Siguro dahil naintindihan din niya na totoo siya'y instrumento at instrumento lamang ng Diyos. Hindi siya ang Diyos. Ginagamit lang siya ng Diyos para sa kagalingan ng tao. Lahat ng naghihingi ng kagalingan ng lunas sa kanilang sakit. Kaya makikita po natin dito, tanggap ni Padre Pio na siya'y instrumento lamang ng Diyos. Hindi po siya higit sa Diyos. Kaya ganun din yung kanyang pagkilala sa kanyang sarili, pagkilala sa mga regalong kaloob sa kanya ng Diyos. Yan ang paanyaya po sa atin siguro ngayon. Yung kapakumbabaan, na habang tayo tumataas naglilingkod sa simbahan, nandiyan po yung mas malalim na tawag ng Diyos ng kapakumbabaan. Na tayo ay instrumento lamang sa kamay ng Diyos. Siguro umpisahan na po natin sa obispo at sa mga pare. Kami po ay instrumento lamang ng Diyos. Tao pa rin. Nagkakamali pa rin. Minsan, dahil kulang ang mga lilikom na impormasyon, nagkakamali din sa mga desisyon. Kaya makikita po natin dito, habang tumataas po, sana po yung nagtatanong, nagkukonsulta. Hindi lamang po sa mga pari, sa mga lingkod, yung servant leaders po ng ating simbahan. Ganon din po. Habang tumataas, mas lalong dumidiin ang tawag sa paglilingkod. Hindi yung sariling otoridad, kundi ang tawag para sa paglilingkod.
palawakin na rin po natin ang pagtingin po dito. Hindi lamang po sa simbahan, pati po sa pamahalaan, yan din pong tawag. Habang tumataas, ang tawag po sa paglilingkod ay mas magiging matindi. Ang tawag sa pagpapakumbaba ay lalo ding tumitindi. Ang tawag nga po kay Pope Francis, Servus Servorum. Siya yung lingkod sa mga naglilingkod. Parang sinasabi niya, siya yung mas mababa pa sa mga mabababang naglilingkod sa inyo. Ganon din ang lahat ng taong may katungkulan na tayo ay maging lingkod sa ating kapwa. Namumuno tayo, totoo. Pero namumuno tayo para maglingkod. At malalim po ito. Kung titingnan po natin kay Padre Pio, siya po ay dinadayo ng mga tayo at sikat na po siya. Pwede siyang may sinasabi siyang pinangahawakan na kasikatan. Pero sa kabila nun, gano'n na lang ang kanyang pagpapakumbaba. Ito'y nagmumula kay Jesus din. Sa kanyang pakumbabaan, hindi niya ni minsan tinawag ang kanyang sarili bilang Diyos. Sinabi niya ay anak ng tao sa kanyang sarili. At makikita natin doon, sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, nandun yung kanyang kapakumbabaan. Sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, hindi niya inangkin ang pagka-Diyos niya. Bagkus, siya ay naging alipin alang-alang sa atin. Ganyan din ang tawag sa atin sa lahat. Nakikita ko po dyan yung mga galing po sa iba't ibang mga PPC o iba't ibang mga parokya, mga PPC ng iba't ibang parokya. Kayo po ang sunod na level sa susunod po sa pari. At makikita po natin, totoo, parang iba yung pagtingin ng mga tao sa atin. Pero sana ang pagtingin sa atin ay yung paglilingkod. Ang tawag ay maglingkod. Kaya maging tunay sana ang halimbawa at inspirasyon si Padre Pio para sa atin. Huwag tayong matakot magpakumbaba. Huwag tayong matakot aminin ang sarili nating kahinaan, ang ating mga pagkukulang, at pangangailangan natin magtulong-tulungan para sa kapakanan ng mas maraming tao. Totoo, parang sinasabi natin na parang tanda ba yan ng kahinaan? Na ako'y nagtatanong sa ibang tao? Na ako'y humingi ng tulong? Hindi po. Tanda yan ng napakagandang pamumuno. Na tayo nagtutulong-tulungan. Na hindi ni isang tao kakayanin mamuno para sa lahat. Kahit si Kristo, pumili po siya ng 12 para itaguyod ang kanyang misyon. Kahit yung mga apostol, tumawag din ng mga tutulong sa kanyang kawangis para tumulong sa misyon. Nawa, ganun din sa atin. Makita natin, una tayo kawangis ng Diyos sa misyon. At tayo nakikibahagi lamang sa misyon ni Kristo. Hindi natin pinangahawakan ng misyon. Na kahit minsan pakiramdam natin, parang sumasablay, may kulang, at tayo napapanghinaan ng loob. Sabihin na pa natin, ito ay misyon ng Diyos. Nakikilahok lang tayo sa misyon ng Diyos. Kung meron mang kulang, kung meron mang kailangan punan, ang Diyos na rin ang magpupuno po dito. Ako po ay nagse-celebrate po ng 27th year po bilang pari. Nakita ko na po yung cake kanina niyahanda nila. Hindi na po ako masusurpresa. At para sa akin po, ito, lagi ko po itong sinasabi sa mga seminarista at lagi kong pinapaalala sa sarili ko. Ang mga pare ay inordenahan para maglingkod. Hindi para sila paglingkuran.
Nung nasa seminarista po ako, ang pinaglilingkuran po ang mga seminarista. Sa seminarista po, ang pare po, ang formator, laging mali. Walang tamang ginagawa ang formator. Laging may kulang, kung hindi man kulang, sobra. Sobrang higpit, kulang sa pagmamahal. Lagi po. Kaya sanay na rin po ako. Pero ang ano nga po talaga dyan, ang pare ay inordinahan para maglingkod. Pero hindi lang po pare, kasi lahat po tayo, nung bininyagan po tayo, may pagkapari po sa atin. Bahagi po yun ng threefold mission ng binyagan. Bilang pari, hari at propeta. At bilang pari, tayo din po ay inordinahan. Tayo po ay bininyagan para maglingkod. Lahat po tayo. Hindi lang po itong mga nakabihis na ganito. Hindi lang po yung naka-uniform na PPC. Lahat tayo. Kaya lahat tayo din tinatawagan dun sa kapakumbabaan na yon. Sana po ay tumugon po tayo. Hindi lamang doon sa kapakumbabaan, pero higit po doon sa paglilingkod. Hindi po natin kailangan ipakita sa loob ng simbahan o ipakita sa ibang tao ang ating paglilingkod. At kahit yun po, tanda ng ating kapakumbabaan. Tanda ng ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Tanda ng ating misyon bilang pari, hari, at propeta. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya nilang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaong sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay, ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa kanyang at maisabuhay ang kanyang pangaral. Ang ating itutugon, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ang simbahan naway isabuhay ng Espiritu ng Ebanghelyo at tuwinang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. At inawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan,
Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ang mga yumaunaway magtamo ng walang hanggang liwanag ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga tayo'y itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinapahayag sa mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maaari na po tayong maupo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga kaloob na inihandog namin sa pag-alala kay San Pio at sa aming pakikinabang sa mga banal na misteryo, naway makamtan namin ang mga bungang nagdudulot ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, at ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagparang napalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kalob na ito na aming inialalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo, nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
sa wakas para mahayag sa Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at sa pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay may pagkasundo sa iyo. Lubing mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan na dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa ni Kristo. Kami naway gawin mong handog na habang panahon nakatalaga para sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, kaysa ng isang Padre Pio, at lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito, ang aming pakikipagkasundo sa iyo, ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leo, ang aming obispo na si Roberto, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Ama, maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patulin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasan ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakakagaling na utos sa Tour ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda na po natin ang ating mga sarili para sa banal na komunyon.
in omnibus servire, in omnibus amare, servire, Dominus in everything, love and serve the Lord. Dominus in everything, love and serve the Lord. Francesco Porgione nga lang ibinigay sa'yo ng iyong buting magulang. Tanging pangarap mo ay makapag-aral at maging alagad ng buong may kapal. Sa mura mong gulang ika'y sakitin, nanatili sa iyo pagkat madasalin. Di mo alintana anumang gawain. Itong paglalaro di mo napapansin. Padre Pio, oh Padre Pio, maraming salamat.
Padre Pio, maraming salamat sa langit pagaway mo. Sa iyong pagkapari, nakita sa iyo ang malasakit at pag-ibig sa kapwa-tao, tanang karamdamang idaing sa iyo. Walang pasubaling pinagagaling mo. Sa iyong buhay bilang Cappuccino, tahag ang amang si Francisco, tapat sa nasa ng buong ama, at dalisay na pag-ibig kay Maria. Padre Pio, oh Padre Pio, maraming salamat sa awat tulong mo, Padre Pio, oh Padre Pio, maraming salamat sa dalangin pagaway mo, Padre Pio, oh Padre Pio, maraming salamat sa awat tulong mo, Padre Pio, oh Padre Pio, maraming salamat sa dalangin pagaway mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. O Panginoon, na nagpapaalala sa amin ng iyong banal na piging, ipagkaloob mo na sa pagsunod naming palagi sa mga yapak ni Padre Pio ng Pietrelcina, ikaw ay aming mapaglingkuran ng may matatag na katapatan at maipadama sa lahat ang walang sawang pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiluhod po muna tayo sandali para sa panalangin kay Padre Pio. Mapagpalang Diyos na sa iyong dakilang habag ay pinagkalooban mo ang iyong lingkod na si San Pio ng Pietrelcina ng karangalang makibahagi sa mga sugat ng iyong anak na si Jesucristo at naging saksi ng iyong walang hanggang awa at kapangyarihang nagpapagaling. Isinasamo namin sa iyong kabutihang loob na sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang panalangin, kami naway mapagkalooban ng kagalingan ng katawan, kapayapaan ng kalooban, at pag-unlad sa buhay espiritual. San Pio, huwara ng pananalig, pagtitiis at walang sawang paglilingkod, ipanalangin mo kami na makasunod kami sa yapak ni Kristo sa gitna ng aming mga pagdurusa at pagsubok. Gabayan mo ang aming parokya upang magkaisa sa pagmamahalan at mapuspos ng Espiritu Santo, upang mapalalim ang aming pananampalataya, naway sa iyong patnubay, kami maging mga buhay na saksi ng mabuting balita sa aming pamilya, pamayanan at buong sambayanan. San Pio ng Pietrelcina, aming mahal na pintakasi, ipanalangin mo kami sa harap ng luklukan ng awa ng Diyos. Amen. Magsipo muna ang lahat.
isang mapagpala, magrasya at mabiyayang kapistahan po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na patron, San Pio ng Pietrelcina. At sa pagkakataong ito, mga kapatid kay Kristo, ating pakinggan ang mensahe ng pasasalamat ng ating butihing kura paroko, Reverendo Padre Eduardo C. Molina. Magandang umaga po sa inyo. Bago po ako magpasalamat, nais ko po munang basahin nating lahat itong panalangin kinumpose yata ni Monsignor Romy para sa anniversary ni Bishop. Di Padre Pio today sasabihin. Pagsitayo po tayo at panalangin natin ang ating obispo. Happy 20th anniversary, sacerdotal anniversary to our dearly beloved Bishop Roby Gaa. And for him, let us pray. God, eternal shepherd, you tend your church in many ways and rule us with love. You have chosen your servant, Roby, to be a shepherd of your flock. Give him a spirit of courage and right judgment, the spirit of knowledge and love, by governing with fidelity those entrusted to his care. May he build your church as a sign of salvation for the world. Amen. Happy anniversary po, Bishop. Sige po, upo na tayo. At isang damukal po yung nakalistang papasalamatan ko rito. Meron. Hindi na surprise yan eh. Nakita na ni Bishop yan. Merong anniversary cake daw. Palakpakan po muli natin ang ating minamahal na obispo. Ano? Napakahaba po ng listahan. 56 po yung nakalista. Pero siguro po babanggitin ko na lang in groups, no, para hindi tayo tumagal ng husto at baka gutom na kayo. Maraming salamat po unang-una sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng pagkakataong magtipon-tipon ngayon kahit na bumabagyo at umuulan. Maraming salamat at pinagkalooban niya tayo ng napakabuti at napakagandang huwaran na patron na si Padre Pio. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sinesignasan ako ng mga greeters, mangongolekta raw sila. May second collection daw po sila. Gusto ko mong pasalamatan si Bishop. Bishop, every year na lang dito po kayo nag-anniversary mass with us. Maraming salamat po for being our Bishop. Natatandaan ko po, nung una namin kayo makilala, sabi niyo po I don't know how to be a Bishop. Parang, teach me how to be a Bishop. Parang para sa akin, napaka mapagpakumbaba yung pag-amin na ngayon pa lang po kayo magiging obispo. Maraming salamat po sa inyong halimbawa. Maraming salamat din po. Andito po ang ating si Congressman Oka Malapitan. Maraming salamat po, Congressman. Salamat po sa inyong pagdalo. Kahapon ko lang po nakita, buti na lang nag-celebrate ako sa Fatima na paalala ni Congressman. Anniversary na piyesta na po namin sa Martes. No? Maraming salamat po for giving your time to us. And then, nagpadala rin po ng kinatawan si Mayor Along Malapitan, si Sir Noel po nandito. Maraming salamat po from the Office of the Mayor. Ang Vice Mayor po ay inibitahin rin po natin, pati na rin si Councilor Enteng Malapitan. At nandito po kanina, andito ba si Kapitan Romy? Ayun, happy birthday, Kapitan! Si Kapitan po, pareho kami ng birthday, kaya ang batian namin lagi, every time magkikita kami, happy birthday, no? Kasi pareho kami ng happy birthday po, Kapitan. And then, ang mga principals po ng ating mga nasasakupan na paaralan, maraming salamat po sa mga kinatawan ng St. Teresa of Avila Academy, ang Antonio Luna High School and Elementary, at ang Our Lady of Angels, Our Lady of Our Lord's. Ano yun?
Our Lord's Angel School. Pasensya na po, hindi ko matandaan yung pangalan. Marami pong nakalista, pure gold, at kung marami pong salamat sa lahat ng mga nandito at nagbagandang loob na tumulong at mag-ambag sa aming paghahanda ng aming kapistahan. Nais ko rin pong pasalamatin yung mga nasa likod nitong pagdiriwang na ito. Unang-una yung ating hermandad, yung mga, ay, ang ganda ng suot nyo ngayon, ano? Yung ating mga Mother Butlers Guild, sila po ang hermana. Tayo po kayo nang makita ang inyong kagandahan. Sige po. Maraming salamat po sa inyong pagpapagod, ha? Sila po, thank you po. Sila po ay araw-araw, 9 na araw na nagluluto. Sila po ang nagluto ng lahat ng pinakain po sa amin, sa lahat ng paring nagmisa ng novena. Kaya ang tawag ko sa kanila ay mga babaeng pawisan, no? Kasi sila po ay mula umaga hanggang gabi ay nagluluto sa kusina. Talagang dedicated po ang kanilang serbisyo. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din po sa mga incoming na hermano at hermano mayor at hermano menor, no? Andito po silang lahat para mag-turnover ng ating pagiging hermano next year. Maraming salamat po. May mga nakita po akong mga PPC, Execom ng mga iba-ibang parokya. Hindi ko po alam kung sino-sino. Ang nakita ko lang yung mga taga Fatima. Sino pa po na ditong mga ano? Tayo po kayo. Yung mga taga Our Lady. Wala po sa parokya ng Mother of the Redeemer Parish. Ay, hello po. Thank you po. Mother of the Redeemer sa Shrine and Parish of Our Lady of Fatima de Orduha, Queen and Mother of the North. Haba ano? Queen and Mother of North Caloocan, Father. Of North Caloocan. Queen and Mother of North Caloocan. Sige po. At maraming salamat po sa ating, sino pa ba nandito mga... Christ the King Parish po. Asan po yung mga taga Christ the King? Ayun, nagilid pala sila. Thank you po sa inyo, ha? Sa pagdalo nyo sa amin. Napakaliit po ng aming simbahan, kaya nga po yung nag-a-ambition kaming mapatayo yung mas malaking simbahan para magkasya tayong lahat. Kung mapapansin nyo po, lumiit po yung parking natin kasi nag-board up na po yung construction, no? Sisimulan na po ang paghuhukay, paglalagay ng pundasyon at pagtatayo ng mga poste para po dun sa bagong simbahan. Unti-unti na lang pong lalakihan yan kasi pag nagawa yung bagong simbahan, masasakop niya po part of this existing church. At eventually po, mawawala ito kasi gusto nating mas marami, hindi mawala ang parking dito sa simbahan, no? So nagsimula na po at maraming salamat po sa inyong tulong. Maraming salamat po sa ating construction team na ingat sa paggastos ng pera na ipinagkatiwala sa atin, no? At talagang naghahanap po nagsosourcing po ng mga mura at magagandang mga materyales. Maraming salamat sa ating construction team. Palakpakan po natin sila. Meron tayong bisitang choir, Faces. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagdudulot ng magagandang awitin po sa ating pagdiriwang. At lahat po ng mga naglingkod, mga nasa likod yata ay mga Ministry of Reception of Gifts. Ang ganda ng kasuotan nyo, pare-pareho. Ang mga MBG na kanina natapos na. Ang mga lectors natin ngayon at ang mga... Ito, syempre, ang Knights of Columbus na nandito. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Ang mga altar servers natin, excited na walang tulog. No, 2 araw na pong walang tulog yung mga yan, no? Ang mga sino pa mapapasalamatan natin? Ang mga naghanda po ang iyale, ang naggayak po ng ating simbahan, no? Sila po yung walang tulog, alas 5 na po umuwi ng madaling araw yan sa paggagayak ng ating simbahan. At tinutokso ko nga po sila na parang gubat sa Padre Pio yung ating design ngayon, no? Kasi po konsepto nila ay gubat talaga. Mamaya po may mga lalabas ng mga hayop. So maraming salamat po sa inyo. I hope that
Lagi pong yung ipanalangin sa ating patron na maging mapayapa po ang ating bansa at magkaroon po ng tunay at makabuluhang pagbabago para sa ating lahat. Maraming salamat po. Pasasalamat din po sa mga paring nakipagmisa sa araw na ito. Gayon din po sa parokya, sa ating inang parokya sa Santa Cruz Parish po. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. At sa pagkakataon pong ito, ating pakinggan ang isang mensahe ng pasasalamat mula sa Pangulo ng Hermandad 2025 sa katauhan ni Sister Ellen Villarico, Coordinator ng Mother Butler Guild. Palakpakan po natin siya. Good morning po sa lahat. Mula po sa Mother Butler Guild po na namumuno ng Hermandad ngayong pong 25. Salamat po sa inyo, Bishop, sa lahat po ng aming mga guest priest, na lagi pong nandyan, isang tawag lang po ng aming sekretary, lagi pong napunta. At ganun din po sa aming congressman at sa aming pong mayor na walang sawa pong tumutulong sa lahat po ng simbahan ng Gamaliches at Caloocan. Sa lahat po ng ministry ng simbahan ng Pio, BEC, Sis Chay, Sis Ruti, hindi ko na po mabanggit yung iba, pero maraming salamat po sa pagtulong po sa lahat po ng fundraising ng MBG, magsimula po sa raffle ticket, sa dinner for a cause, Lata Parak kay Padre Pio sa Ilacan, andyan po kayong lahat. Salamat po sa lahat po ng cluster. Thank you po sa inyong lahat. May nalimutan po akong pasalamatan itong mga gwapong nandito, no? So pasalamatan po natin ang mga tumutulong sa ating mga kaparian, no? Dalawa po ang PRs na nandito, si Father Roby, kilala niyo po siya. Father Roby, tayo ka po. At si Father Chris, no? Sila po yung ating tumutulong dito sa simbahan natin sa mga misa. Nandito rin po si Father Erwin, SSCC. Tayo po, Padre. At siyempre ang paring long hair, si Father Edgy, CFIC. Tapos, siyempre ang ating suki dito na nagbabalik, si Father Walter ng Mother of Life po. Nakiisa po yata si Father sa ating gabi ng parokya. Ito nakisaya ko po sa amin. Thank you po. At siyempre ang mga pari ng ating bikaryato. Unang-una na po ang parish priest ng Santo Niño de Congreso, si Father Joe. Ang look-alike ni Pope Leo. No? Thank you po. And then, ang parish priest po ng Mother of the Redeemer Parish, Father Joe. Thank you, Father Joe. At siyempre naman, ang ating Mother Parish, ang parish priest po ng Santa Cruz Parish, si Father James Nitolyama. Sorry, Padre. Sabihin ko, Jonah naman. James Nitolyama. Ang parochial vicar po ng Our Lady of Fatima, Shrine and Parish and Queen and Mother of North Caloocan, si Father Mike Dupo. And then po, last but not least, si Father Sunny po, siya po ang parish priest ng Santo Cristo Parish. Muntik na kitang makalimutan, Padre. Sige po. Siyempre po, ang ating parish priest po ng Christ the King Parish dito po sa BF Homes. Maraming salamat, Father. Salamat po sa inyong lahat, Padre. At sa pagkakataon pong ito ay ating saksihan ang pagsasalin ng tungkulin ng Hermandad 2025 sa bagong pamunuan ng ating Pistang Patron 2026. Tinatawagan po natin ang Mother Butler Guild. Gayon din si Brother Rico at Sister Irma Folgueras kasama ang Cluster 10 para sa pagsasalinan ng Hermandad para sa Pistang Patron 2026.
Kami na kumakatawan bilang Hermanos Mayores ng kapistahan noong 2025 ay nagsasali ng aming naging tungkulin at gampanin sa inyong mga bumubuo ng pamilya ni Engineer Rico Fulgueras kasama ang pamunuan ng Cluster 10 Villa Cristal para sa susunod na Pistang Patron 2025. Ay 2026, naway dalangin namin ng aming naging karanasan ay inyong maging gabay upang maging matagumpay ang inyong panunungkulan at upang lubos na mapasigla pa at mapag-isang muli ang ating pamayanan bilang nagkakaisang bayan ng Diyos. Ako si Rico Fulgueras, kasama ng Cluster 10 ng mga bagong hirang na pamunuan ay buong pusong tinatanggap ang pamumuno sa susunod na Pistang Patron 2026. Ako, kasama ng aming pamunuan, ay nangangako na iilalim kami sa mga pamunuan ng aming simbahan at palaging handang umagapay sa mga proyekto sa ating parokya sa mga layunin at proyekto nito. Aming pagbubutihin ang aming panunungkulan sa abot ng aming makakaya sa pamamagitan ng makalangit na pagpapatnubay ng ating mahal na Santo Patron ni San Padre Pio. Mga kapatid, palakpakan po natin ang bagong pamunuan ng ating Pistang Patron 2026. Muli po, maraming salamat po sa Hermandad 2025, gayon din po sa Hermandad 2026. Ilang pabatid lamang po, mamaya po tayo ay magkakaroon ng misa sa ganap na ika-5 at kalahati ng hapon. At matapos po nito, kung loloobin ng langit, tayo po ay atin pong itutuloy ang prosesyon alay sa ating mahal na patron, San Pio ng Pietrelcina. Ipanalangin po natin ang pagtila ng ulan mamayang gabi para makalabas po ang ating mahal na patron. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Stay with me, Lord, that I may never
Pilipino, ikaw ay panig, ika'y Pilipino, sampaling ni Kristo. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa Yung mga nagpapapicture po.